ang nanonood sa atin ngayon ng live dyan sa YouTube. Thank you po, maraming salamat po. Yung mga taga Rancho Conejo. Masan ba ito Rancho Conejo? Malolos, Bulacan. Gising na si Feli Calderon at si Cristeto and Ancheta. Ayan, good morning from Abu Dhabi. Si Joseph Moya nandiyan na rin at si Sara Laka at si Elsie Balion Florentina at si Ami Ignacio. Makulimlim daw sa Samar. At si Dory Azares Banyas na taga Angono, Rizal. Ngayon, bati natin ang isang magandang umaga. Si Senate President Sherwin Gatchalian. Mr. SP, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Alvin, magandang umaga sa iyo. Opo, ano po ang assessment mo para makadami tayo, Senator? Ano po ang assessment nyo sa unang 3 araw ng impeachment? Maayos naman, Alvin, at maayos, mapayapa, orderly, at higit sa lahat ay nag-umpisa na ang impeachment trial. So, nakadalawang araw kami ng impeachment proper or trial. Hindi namin inasahan actually na hindi kami aabot doon sa pangalawang testigo kasi ang plano ay matapos yung isang testigo nung Tuesday at yung pangalawang testigo sa Wednesday. Kaso lang, ang haba nung debate, ang haba nung pagtatanong at kaya hindi namin natapos yung pangalawang testigo. Pero in summary, very orderly, very smooth, peaceful at kaya nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan sa PNP at sa MMDA, sa iba pang nating mga ahensya dahil nakatulong sila sa pagsasaayos nitong impeachment proceedings. Opo, hindi mo naman po kayo nababagalan, Mr. SP, na parang isang testigo 3 araw. If we are going to continue with this pace, naku, baka hahaba po, Mr. SP. Alvin, tama ka. Pangatlong araw out of the 90 plus days pa ito. Dahil nga, nasabi ko nga, 8 months ang estimated trial months nakikita namin dahil almost 90 trial days pag iipunin ng lahat. At iisang testigo pa lang ang natapos namin sa unang linggo. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano paiksiin at of course nakikipagkonsulta kami sa prosecution at defense kung paano pang paiksiin itong impeachment proceedings. Ang gusto natin ay matapos na ito ng mabilisan nang nasa ayos at walang kinikilingan. Ang lagay nun Mr. SP, hindi pa nag-redirect yun, di ba? Para nag-waive pa yun. Hindi pa nag-redirect. Wala pa nga tayong redirect. In fact, yung pangalawang testigo rin ay mahalaga dahil yun yung boss ng nitong forensic group. Kaya yun, matatagalan din yun. In-estimate namin, medyo matagal din. Kaya makikipag-usap kami sa prosecution and defense at titignan natin kung paano pampaiksiin at pabilisin itong takbo ng impeachment. Pero doon po sa panig ng prosecution at saka depensa, Mr. SP, wala naman po kayong problema. Parang hindi naman po deliberate. Yung kasi kasi hindi kami abogado Kayo hindi rin po kayo abogado. Maraming pumupuna na panay na lang objection, ang hahaba tuloy. Okay lang po sa inyo yon. Strategy yan, Alvin. Pinapanood ko rin yung impeachment trial ni Chief Justice Corona nung una. Nung pinapanood ko at pinag-aaralan ko, Opo. yung unang 2 o 3 linggo, napakadaming objections. Pero after that, mababawasan rin itong mga objections yun. I think kasi dahil nga first week pa lang, siyempre, nagpapakitang gilas yung 2 panig. Marami talaga mga ganyan. Pero as we go along, tingin ko mas kukonti at mas bibilis yung mga proceedings. Ngayon, may issue po ba kayo, Mr. SP, kasama naman kayo as a judge, may issue ba kayo sa pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros? Kasi twice na po siyang na-call yung attention niya. Nasabi ko nga sa guest namin kanina, kung akong tatanungin as an ordinary viewer na hindi abogado, para may sense naman ang tanong ni Senator Risa sa totoo lang. Kaya lang, it appears na parang bawal pala yung ganyang klaseng mga tanong sa impeachment, Mr. SP. Tama, magandang tanong yan. Alvin, 2 bagay, no? Unang-una, tama ka, no? Na yung kanyang tanong ay may sense at in fact, yun naman ang punto na Yes. gusto natin, di ba? At the end of the day, itong magtatanong, paglalahad ng mga ebidensya, nakakoneksyon to sa impeachable offense So, kaagad niyang natanong yun. At of course, medyo na-preempt
no? Dahil may proseso nga itong mga ganitong impeachment proceedings. Ang unang proseso, ilalahad mo yung mga ebidensya. Pangalawang proseso, ilalahad mo lahat ng testimonya. At pangatlong proseso, dapat yung dalawang panig magkasundo kung ano ang tatanggapin sa ebidensya at testimonya. Yung proseso na yan ay napakahaba. Pero ang punot dulo nito, ano bang connection nito sa impeachable offense? Yun naman ang punto ni Senator Risa. Kaya na-advance pero napakahalaga yung kanyang tanong. Kaya ito naman ay nasagot na naman ng presiding officer. At kagaya ng sinabi ko, first week pa lang, maraming adjustment nangyayari sa ating mga senator judges, maraming adjustment nangyayari sa prosecution and defense. Kaya ito ay, kumbaga, adjustment period. Opo. I wonder though, Mr. SP, kung may karapatan ba ang presiding judge o senator judge na pigilan ang ganyang klaseng pagtatanong o wala siyang karapatan. Kasi judge din si Ontiveros, kaya pwede niya itanong kung anong gusto niyang itanong. Tama. Even in the past, no, nung pinapanood ko rin yung era of impeachment, yung corona impeachment, talagang napakalaki ng latitude o napakalaki ng liberality na binibigay sa mga senator judges. Sabi nga ni Senator Enrile nung unang panahon, lahat ng nasa isip ng senator judge pwede niyang itanong at wala ring karapatan yung presiding officer na pigilan siya. Pero para maayos ang takbo, pinapaalalahanan naman ng presiding officer kung ano yung pwedeng itanong at ano rin yung mga dapat itanong ng pahuli. May timing issue rin kasi. Kahit na mahalaga yung tanong mo pero hindi pa nalalagay yung basis o hindi pa na-presenta yung mga ebidensya, huwag mo munang tanungin. No? So may mga ganyan na proseso na dapat rin na sundan ng ating mga senator judges. Pinapaalalahanan naman, no? At binibigyan ng tamang direksyon. Or maybe it's also a reflection, Mr. SP, ng frustration din ng ordinaryong mamayan na ang tagal, ang bagal. Pwede din ganun, di ba? Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, proseso to. Naintindihan ko yung sinasabi mo. In fact, yun rin nasa isip ko na ang punot dulo nga nito, ano bang linabag? Diba? Ano bang linabag na krimen o anong linabag na impeachable offense. Pero may proseso tayo eh. Proseso nga ito, no? Ilalahad mo na ebidensya, papakinggan ng testigo, magkakasundo muna yung dalawang panig at doon tayo magdedesisyon. Itong prosesong ito ay napakatagal. No? At pero dapat maintindihan natin na kasama yan doon sa tinatawag nating due process na nakasaad sa ating saligang batas. Ano reaksyon po ninyo na ang Vice Presidente ay napunta dyan sa Senado pero hindi naman pala umattend ng hearing? Would you have wanted the Vice President to have attended the hearing? Wala naman Alvin, wala naman kasing supina, wala naman hiling sa magkabilang panig na siya ay gagawing testigo. Wala pang ganun. No, yung pagpunta niya doon, sa pagkaintinding ko, ay para kausapin yung kanyang defense team. Of course, kailangan ng moral support yung kanyang defense team. At sa pagkakaintindi ko, yun ay ginawa niya. Do you want the Vice President to attend the hearing or to have her testimony also taken by the court? May mga limitasyon yan, Alvin, dahil nga hindi ka naman pwede magbigay ng pahayag na laban sa sarili mo, yung self-incrimination. Okay. Pero itong mga bagay na ganito, pag-uusapan pa yan along the way. Kasi marami pang dapat pakinggan eh. Dapat tignan pa natin kung ano pa yung mga lalabas na ebidensya. At pag mapapag-uusapan din yan along the way. No, tandaan natin, 3 araw pa lang to sa 90 days. So malayo pa tayo. Wala pa tayo sa 10% ng proceedings. Oo nga po eh. Pero ang prosecution po kasi nagdeklara na po, hindi ho ba? Nakikinig naman din po kayo doon na may intention sila to call the Vice President on the stand. Susuportahan niyo po ba yun? Masyadong maaga pa para pag-usapan yan, Alvin. At when the time comes, pag-uusapan rin yan. At pag-uusapan rin yan ng mga senator judges. Okay. Ngayon, for next week, what do you expect to happen? Ay isa sa mga pinatawag ay si Attorney Zuleika Lopez. Ano ba ang turing sa kanya dito, Senator Sherwin? Siya ay hostile witness ng prosecution? Magiging hostile witness siya
pero mahalaga yung mga taong papatawag, no? Si Attorney Lontok, siya ay may head nung cybercrime Lotok, group. o lotok. Lotok, Attorney Lotok, head siya ng cybercrime group ng NBI, si Attorney Matibag at si Attorney Zulaika Lopez. So mahalagang mga witnesses to at sigurado ako maraming magiging importanteng tanong sa kanila at ini-expect ko na maraming mga mahalagang detalye lalabas next week. So dapat tig-isang araw sila, no, para masulit yung araw natin kasi 3 araw naman kada linggo eh. Hindi ho ba? Kaya nga, correct. Pero yung isang testigo nga umabot ng 2 araw kaya talagang dapat mas streamline yung mga tanong. Pero ini-expect ko kaya naman tumagal nga kasi nung unang araw maraming mga objections, maraming preliminaries. Pero since ito ay kumbaga nakaka-adjust na, no, ang lahat bibilis naman yan this coming week. Oh, by the way, almost forgot. Anong reaksyon po ninyo na may grupo ng mga abogado na nagsampa po ng reklamo sa Korte Suprema para ipatigil muna yung proceeding dyan dahil kini-question nila yung authority? Yung ginawa ninyong paghalal kay former Senate President Chis Escudero as presiding officer, sir. Alvin, hindi ko pwedeng pag-usapan yung merits ng case, no, dahil nandoon na. Pero nabasa ko yung kanyang inihain, humingi sila ng status quo ante-order at ng TRO na hindi naman ibinigay ng Supreme Court. So dahil hindi ibinigay yan, tuloy-tuloy lang, no, yung impeachment proceedings. So ibig sabihin, hindi kayo apektado, ano? Kahit kini-question Hindi yung kami ginawa ni... apektado dahil kung tingin ng Supreme Court, magiging irreparable damage. Ibig sabihin, wala nang, pag tinuloy-tuloy ito, hindi na maibabalik sa dating anyo, magbibigay yan ng status quo ante-order or ng TRO. Pero wala namang binigay. So, ibig sabihin, ang tingin ng Supreme Court ay walang malalang mangyayari. Okay, dalawa na lang. Si Doris nandito na rin eh. Ini-issue pa rin pala sa inyo, actually tinanong ko rin dati kay Tunggol ito, kung bakit dalawa kayong nasa tuktok ng setup ni Presiding Officer Chis Escudero. Parang yung iba, ginawan pa kayo ng meme. Nakita ko rin yung post ni Harry Roque. Si Harry Roque, partner ko, nakita ko nadubaan sa ko eh. So may question pala sa pag-upo nyo pa doon katabi ni Escudero, Mr. SP. Well, Alvin, dalawang bagay yan, no? Unang-una, yung setup sa impeachment ni President Erap, ganun ang setup. Ang Senate President, katabi niya ang presiding officer. So, itong setup na ito ay hindi bago. Ginawa na ito ng mga huling panahon. At dahil nga iba ang presiding officer, iba yung Senate President, so ganyan ang naging setup. At pangalawa, Alvin, gusto ko lang bigyan diin na ang Senado ay meron tayong 24 na senador. Itong ay isang institusyon. At itong institusyon na ito ay dapat gumagana, kahit na may 24 na senador, itong institusyon na ito ay dapat gumagana ng isang direksyon. At ang pinakamahalaga dito bilang institusyon, yung impeachment proceedings ay nag-umpisa na. At nag-umpisa ng maayos, mapayapa, at orderly. Kaya importante ngayon bilang isang institusyon na gumagana na at nagagampanan na nito ang responsibilidad. May tanong ka ba kay Mr. SP, partner? Mr. SP, magandang umaga po. Sususugan ko lang yung tanong ni Alvin tungkol doon sa inyong, ano sabi mo? Setup? Setup, dalawa sila nasa tuktok. Para sa ordinaryong tao, ang tanong, pagkatapos po nito, ako, ang layo na ng tingin, ano? Pagkatapos po nitong trial nito, ano bale ang maiaambag ni SP? Hindi naman namin siya naririnig magsalita. Nagtatanong siya, partner, pero ang Pabugso-bugso. nagpi-preside talaga si Chis. Escudero. Oo. So yun ang tanong. Ano ba, hindi naman sa isay, kundi pag at the end of this trial, ano ang maaasahan namin kay SP? Ang responsibilidad ko ngayon ay masigurado na yung impeachment proceedings ay tuloy-tuloy at lahat ng dapat maayos at lahat ng detalye ay naaayos. Kasi behind the scenes, marami pang nangyayari to. For example, yung security, yung arrangement, yung mga papeles, like yung mga supinas. So lahat ito ay sinisigurado natin na tumatakbo at maayos. At dalawa kasi ang responsibilidad ng Senate President ngayon. Sinisigurado na maayos yung takbo ng impeachment as a proceeding. At pangalawa,
bilang isang senator judge na tinitignan naman natin yung merito ng kaso. Ngayon, meron tayong presiding officer. Yung presiding officer naman, sinisigurado niyan yung takbo sa loob ng impeachment ay maayos rin. At meron rin siyang responsibilidad bilang senator judge na pagdating ng araw, gagawa rin siya ng desisyon sa merito naman ng kaso. Kaya kami lahat, no, yung 24 na senators, or in this case 23 na senators na sa plenaryo, bilang senator judge, dadating ang panahon na gagawa kami ng desisyon tungkol sa merito ng kaso. Apo, Okay. one last, ano ang posisyon nyo, Mr. SP, doon sa gusto nila na makapag-participate din sa hearing sina Senator Jinggoy at si Marcoleta? Si Senator Jinggoy ay suspended siya ngayon. No? At dahil 90 days yung kanyang suspension bilang senador, kaakibat ng pagiging senador mo ay ang pagiging senator judge. Kaya ang pananaw ko dyan, dahil suspended siya bilang senator, suspended rin siya bilang senator judge. In kay Senator Marcoleta, again, di ko ma-preempt, pero tingnan natin kung ano ang ilalabas ng korte tungkol sa kanya. Kasi si Senator Marcoleta, wala pa namang suspension, di ba? Ang nilabas kay Senator Marcoleta, warrant of arrest. Oo. Pero ngayon, nasa hospital siya. Correct. So hanggat wala siyang suspension, pwede pa siyang mag-participate, Senator. Technically, wala pa siyang suspension. Pero sa yung proseso kasi ganyan ang proseso, no? Pag linabas na yung warrant of arrest mo, linalabas na yung suspension. So, tinitignan namin kung yan ay lalabas na sa mga susunod na mga araw dahil sa mga huling pagkakataon na mayroong naaresto, ang sunod niyan ay suspension. Ayun. So ang posisyon ninyo, pag suspended, kasali yan sa penalty mo, hindi ka pwedeng mag-participate as a senator and as a senator judge. Nakasaad kasi sa batas saka doon sa instructions ng sa Ligang Batas na lahat ng responsibilidad mo suspended rin. Opo. No, kasama na dito ang responsibilidad mo pagiging senator judge. Sige po. Good luck po sa inyo. Maraming salamat, Good luck, SP, sa SP. tiwala palagi. Ano po? Exercise ka pa ng todo, kailangan pa. Oo, Maraming Kailangan stressful ang buhay ngayon. At kailangan. Doris pa na yung post niya na nasa treadmill siya bago mag-hearing. Oo, bawas tensyon, kaya treadmill siya ng Pakita treadmill. nyo naman po, SP, pagkatapos ng treadmill, Oo. anong ginagawa nyo? Okay, akala ko Baka ipapakita kumakain. yung abs niya eh. Ay, hindi. Wala pa siyang abs. Wala. Nag-iipon pa, nag-iipon. Thank you, Mr. SP. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming Salamat salamat. po. Maraming salamat. Si Mr. Senate President Sherwin Gatchalian. Para mapakinabangan ka naman sa malaki mong sweldo, magbigay ka ng oras. I am sick. Huwag ka nang mag-inarte. Laki ng sweldo mo rito. Oras! Pambili ng gamot. 7:03 in the morning.